Good day po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. So ngayon po, teachers, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakapag-create ng lesson plan na align sa PMES, sa ating Classroom Observable Indicators para makakuha po tayo ng mataas na score sa ating rating. So, alam naman po natin na ngayong panahon po ay tayo nagpe-prepare po for our demonstration. Pwede pong isa o dalawa. At ang kailangan po nating magawang lesson plan ay align po doon sa mga PPSC objectives na binigay po for our PMES. Now, for proficient teachers, nakalagay po rito na ito po yung mga COI or Classroom Observable Indicator na kailangan po natin mapakita sa ating demonstration teaching. So ngayon po ay tutulungan ko po kayo kung paano po tayo makapag-create ng lesson plan gamit po ang Artificial Intelligence or AI ng mabilis para po magkaroon po tayo ng guide at meron po tayong idea how to implement or integrate ito pong mga PPSD objectives sa ating lesson plan. So punta po tayo sa ChatGPT. So, ito po yung aking ChatGPT. And then, alam naman po natin na ang kailangan po natin gawin ay gumawa po ng prompts. Kung saan, sa prompt po ay magbibigay po tayo ng mga instructions kung ano po yung gagawin ng Artificial Intelligence or AI like ChatGPT para po tayo makagawa ng lesson plan. So, pwede po tayo gumamit ng iba pa pong mga AI like Gemini ng Google at yung pwede rin po yung Claude. Okay po, so sa akin po, ang ginamit ko po ay, so sa akin pong prompts, ang nilagay ko po ay, write a 1-hour lesson plan for grade 12 students in my subject, General Physics 12, for the lesson, Faraday's Law, based on the DepEd K-12 competencies. The lesson plan will utilize PET simulation to help the students state the Faraday's Law. Dahil gagamit po ako ng PET simulation sa akin pong demonstration teaching. Dahil po kailangan po ng ICT integration. Now, integrate, nilagay ko po rito, integrate on the lesson plan the following PPST objectives. So, kinapi-paste ko lang po yung mga PPST objectives po dito na Classroom Observable Indicator. So, yun po ay 8. Lahat po yan ay 8. So, nakikita nyo po rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At ang the rest na po ay non-classroom observable indicator. So, kailangan po natin magpakita ng proof po dyan. So, balik po tayo sa ChatGPT. So, binigay na po ng ChatGPT yung ating lesson plan. So, nakalagay po rito, Lesson Plan for General Physics 12. Ang title ko po ay Understanding Faraday's Law Using PET Simulation. Grade level is 12. Subject ay General Physics 2. Time allotment ay 1 hour. Ang competency po ay, nilagay ko po dito sa dulo. Ito po yung aking 2 competencies na kailangan po mapakita sa aking lesson plan. And then, next po is ano po yung mga objectives. Okay, state Faraday's Law and explain its significance in electromagnetic. Okay, so punta na po tayo sa ating lesson proper. So, sa engagement ko po, activating prior knowledge. So, I will show yung example po where yung aking lesson ay na-apply dun po sa generators. And then, show simple demonstration of electromagnetic induction. So, ito po, ask guiding questions to elicit students' initial thoughts. So makikita po doon yung na-integrate po yung verbal communication. And then, next po is, sa akin pong hands-on PET simulation, doon naman po papasok yung PPST 4.5 ICT integration. Since, nagamit po kami ng cellphones or tablets para po makapag-simulate yung mga bata. So, ito pong PET ay isa po itong website kung saan po nakikita po ng bata yung mga different science concepts at
nakikita po nila kung ano po yung mga mangyayari. Then next po is yung PPST 2.3. Nakalagay po ito na provide a worksheet with guided questions for students to record observations. So, record observations means you are practicing dyan, yung literacy. At kung meron pa pong problem solving, pwede pong pumasok yan sa numeracy skills ng mga bata. And then dun po sa explanation, dun po sa lesson ko po, pwede po kong gumamit ng graphs and equations para po mapakita yung content application. So, combination of mathematics, so across different areas, na-apply ko po yung science sa math sa paggamit po ng graphs and equations. For addressing learner with special needs, magbigay po tayo ng visual aids or simplified explanation sa mga estudyante po na may special needs. So, kung wala naman po, okay lang po. At least nakastate po dito po sa ating lesson. And then, next po is supportive learning or collaborative work. Since meron po kaming groupings while the students are doing the PET simulation, so they are doing peer discussions and presentations. And then, lastly, we have the evaluation. So, ito po, sa PPST 3.4 communication and 3.6 motivation, observe student responses and provide feedback. So, dyan po yan may emphasize. Okay, so may kita po rito yung mga different na PPST objectives kung paano po siya na-integrate sa ating lesson plan. So, kung gusto niyo po ito i-try, teachers, wala naman pong masama. Pwede nyo pong makita at makompare nyo po kung meron po kayo nagawang lesson plans para mas mapaganda pa po at mas mataas po yung makuha nating rating sa ating classroom observation. So, kung nakatulong po to teachers, don't forget to like and subscribe nyo po kayo sa ating channel dahil marami po tayong share ng mga tips and mga different applications na makakatulong po sa atin sa ating pagtuturo. Yun lang po at maraming salamat.